Magandang hapon, kids! Ang ibang mga bata ay nakakaranas ng kakulangan sa pananamit, pagkain, pag-aaral at iba pang mga pangangailangan natin bilang isang kabataan dahil yan sa kahirapan. Ngayon ay samahan niyo akong alamin ang tungkol dito. Ano ba ang nagiging sanhi nito at ang dahil kung bakit maraming mga kabataan ang nakakaranas nito? Magandang hapon po, Ma'am Pat. Magandang hapon din, Benzi. Marami po akong batang nakikita sa daan. Nangihingi po ng pagkain. Wala po bang nangangalaga sa kanila? Yung mga kabataan na nakikita ninyo sa kalye, no? Nung nagkaroon kami ng pag-i-study, 75% sa kanila. Halimbawa, 100. Yung 75 na yon may mga pamilya. Nakikita namin, tinitignan namin, bakit ang mga pamilya ang unang pumapayag sa mga kabataan na nasa kalye. Kung minsan hindi nila binibigyan ng halaga ang safety ng kanilang mga anak. Minsan sila mismo yung nagpupush sa mga batang ito. Kaya aming talagang isinusulong na ang mga barangay, Council for the Protection of Children, may batas yun ay ipatupad nila, gawin nila ang kanilang mga tungkulin. So, kami din ay iniinganyo rin namin ang mga public kung sino nakakita. Bawa, makakita ka ng mga ganon, ay ibigay mo rin sa kaalaman ng mga barangay, ng ating mga different agencies. Aming sinusulong din ay community-based, yung sinasabi natin, sa komunidad mismo, may mga programa at services at saka yung mga mechanism. Dapat merong desk ng violence against children and women sa mga barangay. Bakit po may napapabayaan na bata sa lansangan? Pag tinanong mo yung mga kabataan, minsan nag-interview namin sila, no? Bakit kayo nasa lansangan? Kasi pinapunta kami ng mga magulang namin dito para mamalimos, magtinda ng sampagitan. Kaya pag sinabi rin bakit? Dahil ang mga magulang mismo ang nagtutulak sa kanila. Kaya dapat ang mga magulang, kaya meron tayong mga family development session, mga value formation, no? Sila dapat mismo manggaling sa kanila, alagaan nilang kanilang mga anak, bigyan nila ng halaga ang mga anak. Para sa ganon, sila ang may responsibilidad, ang mga magulang may responsibilidad, not buhayin ang kanilang mga anak. Ano naman po ang ginagawa ng pamahalaan o CWC para sa kanila? Sa ganitong mga sitwasyon, pag may nakita kami mga ganyang sitwasyon sa mga monitoring na ginagawa ng CWC, ikino-connect namin to, kino-coordinate namin sa mga iba-ibang ahensya para sabihin, may mga batang ganitong mga nasa lansangan, ano ba ang pwede nating ibigay na mga programs and services? Kasi ang council ang nagmo-monitor. Kami ang nagpapahatid sa mga ahensya na may mga ganitong mga sitwasyon para sila naman pagkaroon din sila ng tamang aksyon para sa tugunan yung mga ganitong mga sitwasyon, mga problema. Ano naman po ang magagawa ng mga batang katulad ko para makatulong sa kanila? Unang-una, basic. Ang mga bata ay dapat alagaan. Yung sinasabi nating take care of yourself, of your body. Isulong ninyo ang inyong mga karapatan. Tulungan ang mga magulang na maintindihan nila at ma-appreciate nila na kayo ay mga kabataan, kayo mga anak na dapat itaguyod ng mga pamilya. At syempre, kayo din yung mag-advocate sa inyong mga kapwa kabataan na ito ay hindi dapat nilang gayahin, yung mga hindi magandang ehemplo, at sila rin mismo mag-report sa mga kaukulang ahensya kung ano yung mga ginagawa sa kanilang mga pang-aabuso at yung mga nakakasira sa kanilang development. Maraming salamat po, Ma'am Pat. Maraming salamat din, Benzi. Ayan mga bata, hindi pala sapat na dahilan ang kahirapan para tayo ay mapabayaan ng ating mga magulang. May mga paraang ibinibigay ang Diyos sa atin. Kaya bilang tulong sa kanila, sikapin natin na makapagtapos tayo ng ating pag-aaral. Mag-aral tayong mabuti nang sa ganon ay matulungan din natin sila pagdating ng panahon. May iba't ibang paraan kung paano tayo makakapag-aral. Yan ang ating pag-aaralan bukas kung laloobin ng Diyos. Hanggang sa muli, dito lang sa Benzi Vivo!